Kuha po tayo ng latest tungkol sa dalawang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir, gaano ba kalaki ang tsansa na maging bagyo po nitong dalawang low-pressure area? So, Connie, para sa kaalaman nating mga kababayan, dalawang low pressure area ang sa kasalukuyan ay binabantayan natin. So, unahin natin yung nandito sa may bandang silangang or kanlurang bahagi ng Calapan City, Oriental Mindoro. Ito'y patungo na dito sa West Philippine Sea, no? At bagamat medium ang chance nitong maging bagyo, ibig sabihin within 24 to 48 hours ay posibleng maging bagyo, inaasahan naman natin itong kikilos palayo ng landmass na ating bansa. Patuloy na kikilos pa kanluran patungo dito sa West Philippine Sea at posible patungo dito sa may bandang Vietnam area. However, pwede pa rin ito maapektuhan ng ilang bahagi ng ating bansa gaya ng Northern Palawan at Occidental Mindoro. Samantala, yung isa na mga low pressure na nandito sa silangan ng Eastern Visayas, medium din ang chance maging bagyo. Ibig sabihin, within the next 24 or 48 hours, ay pwede itong maging isang tropical depression or bagyo nga. At so far, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, no, ang projection natin ng bagyong ito or itong sama ng panahon ito nasa silangan ng Eastern Visayas ay posibleng kumilos dito nga sa eastern seaboard ng Luzon. Kumbaga kikilos ito palapit ng silangang bahagi ng Luzon area. Wala pa tayong nakikitang landfall pero magbibigay tayo ng update from time to time, Connie, kapag nagkaroon ng pagbabago sa inaasahan nating pagkilos, lakas at mga lugar na maapektuhan nitong mas malapit na low pressure area dito sa ating bansa. So sa ngayon po, yung mga lugar, again, kung may mga maapektuhan man, pwede ho ba nating masabi na sa ngayon pa lamang? Yung nakikita natin, itong nasa may bandang West Philippine Sea, gaya nga na nabanggit natin, Connie, kanina, itong Occidental Mindoro at saka Northern Palawan, pwede pa rin makaranas ng mga pag-ulan, maulap na kalangitan. Ito namang nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, kung magpapatuloy ito sa inaasahan nating pagkilos dito sa eastern seaboard ng Luzon, posibleng itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon ay maapektuhan. Itong Bicol Region, Quezon Provinces, itong Cagayan Valley Region sa mga darating na araw. Pero yung dalawang bagyo ba na ito, pwedeng magsanib? May effect ba sila sa isa't isa? Sa ngayon, Connie, malayo ang mga bagyo ito sa isa't isa, no? At yung nakikita nga natin senaryo, itong nasa yung low pressure area sa West Philippine Sea patuloy na kikilos pa kanluran, palayo ng landmass ng ating bansa. Kaya maliit ang chance ang nakikita natin na magsanib puwersa itong dalawang low pressure area na ito. Alright, pero ngayon po, syempre, magsuso na sa Lunes at ito pong weekend, may mga aalis din. Ano ba magiging lagay po ng ating panahon kaya? Well, dito sa Metro Manila, no, ngayong darating na Lunes, inaasahan po natin, magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Kaya sa mga kababayan natin, no, kung may plano ring mga outdoor activity sa ilang bahagi ng ating bansa, asahan nga na posibleng maging maulap dahil nga sa papalapit na low pressure. At kung magkakaroon nga ng pagbabago sa pinasa nating senaryo, itong low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa, maaaring mabago rin yung ating weekly weather outlook sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya sa mga babae natin, pinapayo natin na patuloy na monitor sa mga weather updates ng Pag-asa patungkol dito sa dalawang sama ng panahon na binabantayan natin sa kanluran at sa silangang bahagi ng ating bansa. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.